Masipag na dalaga si Rafaela, o mas kilala sa tawag na Ella sa kanilang lugar. Sa paglalaban niya binubuhay ang mga kapatid sapagkat inulila sila ng kanilang mga magulang. Dahil sumama ang mga ito sa kanilang mga kalaguyo, kaya napaagang nagkaroon ng responsibilidad ang dalaga. Kahit nabubot pa ang kanyang murang katawan, ay pinilit niyang magtrabaho ng mabigat para lamang may makain sila sa pang-araw-araw. Minsan ay may nag-aabot sa kanila ng mga pagkain, kaya may naitatabing pera si Ella kahit na papaano. Sa ilog madalas naglalaba ang dalaga para hindi na ito mapagod sa kakaigib ng tubig sa puso. Marami naman sila mga kababaihan na nagpupuntang maglaba doon, kaya hindi siya natatakot. Magandang babae si Ella, tubong probinsya ng Bacoor. Mas lalong gumanda ang hubog ng kanyang katawan simula nang mabatak ito sa trabaho. Mas lumusog ang kanyang mga dibdib at mas gumanda ang korte ng katawan. Natural na rin sa kanya ang pagiging morena na mas lalong nagpapalitaw ng kanyang kagandahan. Marami ring mga dalagang mayayaman ang insecure sa kanya dahil maski anong gara ng kanilang mga sinusuot na damit at kahit anong gamit na makeup nila sa mga mukha, ay tinatalbugan pa rin sila ng simpleng kagandahan ni Ella. May pagkakalog at pagkapilya itong si Ella. Hindi rin ito basta-basta nagpapatalo sa mga nambubuli o nang aaway sa kanya. Mana siya sa kanyang ina na palabang babae. Nakikita kasi niya noon na kapag nag-aaway ang kanyang mga magulang, ay kaunting pasalamang ang natatamo ng kanyang ina. Samantalang napakaraming kalmot at pumuputok pa ang nguso ng kanyang ama. Iyon na rin siguro ang dahilan kaya nagsawa ang mga magulang nila sa isa't isa. Kaya naganap sila na makapagbibigay ng tunay na kasiyahan at mag-aahon sa kanila sa hirap. Magkagayunman ay hindi nagtanim ng sama ng loob ang dalaga sa kanyang mga magulang. Isang araw, habang papunta siya sa ilog para muling laban ang mga tinanggap niyang labahan, ay may nakita siyang isang dilaw na pusa sa tabi ng kalsada. Madamo sa parting kinaroroonan ng pusang gala na yon. At nang sumuksok ito sa damuhan, ay bigla na lamang itong nawala. Dahil sa nakyutan si Ella sa munting pusa, ay ibinaba muna niya ang mga bitbit na labahan. Bahagya muna niya yung hinanap para ampunin sana. Ang kaso ay hindi na niya ito nakita pa. Kaya wala nang nagawa ang dalaga kung hindi ang bitbiting muli ang mga damit na kanyang lalaban. Saan kaya sumuksok ang pusang galang iyon? Dilaw pa ang kulay, pati ang mga mata. Kakaibang lahi at mukhang mamahalin. Sana makita ko ulit ang pusang yun. Naku, sayang talaga. Ay naku, self, kainis ka ha. Ang bagal mo kasi Ayan, nawala tuloy. Nakabusangot na ipinagpatuloy ni Ella ang paglalakad papuntang ilog. Nadatnan niya roon ang ibang mga dalagang labandera na abala na rin sa pagbabanlaw ng mga nilabanan. Nag-aalala siya at baka maiwanan siya ng mga ito. Pero kaagad din naman siyang nakahinga dahil sa kanyang likuran ay may mga iba pang mga kababaihan na parating may dala-dala ring mga labahan, kaya napanatag muli ang kanyang kalooban. Sabay-sabay na rin silang lumusong sa tubig habang nag-uusap-usap. Dahil sa sanay na sila sa isa't isa, ay magaan na ang kanilang mga kalooban habang nagkukulitan. Ang iba naman sa kanila ay malapit kay Ella. Subalit ang iba naman ay may lihim na galit at inggit sa dalaga. Minsan pa nga ay kumpulan siya ng tsismis at ginagawan siya ng imbentong kwento para lamang siya isiraan sa mga tao sa kanilang lugar. Subalit dahil sa kilala na nila ang tunay na pagkatao ni Ella, simula ng bata pa ito, na isang magalang, mabait at masipag na tao, ay hindi na nila pinapaniwalaan ng mga negatibong balita na ipinupukol sa dalaga. Pinapayuhan naman si Ella ng kanyang mga malalapit na kaibigan
na huwag na lamang patulan ang mga naiinggit sa kanya. Sabi pa nga ng mga ito na ang gawin niya ay mas lalo niya silang iinggitin sa pamamagitan ng pagsuot ng mga siksing damit. Ang kaso nga lang, walang mga damit na ganoon si Ella at wala rin siyang pambili. At saka hindi naman niya pinapangarap na magsuot ng maiksing short at walang manggas na damit. Lalo na ang nakikita ang pusod dahil nasanay siyang simple lamang ang kasuotan at walang mga borluloy sa katawan. Hay naku girls, hayaan nyo na lang sila mga friend kasi mga inggit sila sa mga beauty natin. Ang tsaka kasi nila kaya tayo ang pinagtritripan. Akala siguro nila papatulan natin ang mga kagaya nilang anak ni Zoraida. Manira lang sila pero wala tayong pake, hindi pa girls? At saka, stressin pa natin sila, lalo para mas lalo silang pumangin. Napuno ng halakakan sa ilog sa mga harutan ng magkakaibigan. Sa kanila sinusulyapan ang grupo ng mga kababaihang bumubuli kay Ella. Matalim ang pagkakatitig ng mga ito sa kanila at para bang gusto nang manugod dahil sa inis. Pero ang isa sa kanilang kaibigan ay inaawat sila. At sinasabing may oras din ang mga ito sa kanila. Kaya mas lalong nilakasan tuloy ni Ella ang pagtawa. At dahil sa sobrang pagkaasar ng mga ito, ay padabog na lumipat sa ibang lugar ang kanilang mga kaasaran. At nang malayo na ang mga yon, ay saka pa lamang nagsiapira ng magkakaibigan na muling nagtawanan. At nang mapagod na sila sa kakatawa, ay bumalik na sila sa paglalaba dahil kailangan na nilang matapos sapagkat malapit ng dumilim. Sa mga sumunod na araw ay nagimbal ang buong mamamayan ng probinsyang iyon sa Bacoor dahil sa masamang balita. Ayon sa mga nakakita ay isang bangkay ng isang babae ang natagpuan sa ilog sa mabatong parte na wala ng buhay at tila ginahasa pa. Napag-alaman nila na isa iyon sa mga kasama ni Ella kahapon na naglalabas sa lugar na iyon na nagpaiwan dahil sa dami ng kanyang labahin. Ikinuwento naman ng pangkat ni Ella na tutulungan sana nila ang kanilang kaibigan, subalit mariin itong tumanggi. Nagalit pangaraw ito sa kanila dahil sa pagiging makulit nila, kaya hinayaan na lamang nila ito at iniwan mag-isa. Kaya hindi nila napigilan ang umiyak at sinisisi ang kanilang mga sarili dahil sa mapait na sinapit ng kanilang kaibigan. At dahil din sa liblib ang kanilang lugar, ay wala silang elektrisidad, walang gadgets at wala ding internet. At malayo din sila sa kapulisan, kaya mahirap nang mabigyan ng katarungan ang pangahalay sa biktimang dalaga, kaya ipinapasa Diyos na lamang nila ang lahat. At habang nagluluksa ang pangkat ni Ella, ay siya namang pagdiriwang ng mga dalagang mapanira at masasama ang ugali. Sinasabi pa nilang may kaakibat na malas si Ella, kaya dapat lamang siyang layuan ng mga tao para hindi sila madamay sa kanyang kamalasan. Tuwang-tuwa naman mula sa itaas ng mayabong na puno ang isang nilalang habang pinapanood ang mga nag-aaway-away na mga dalaga. Pagkatapos ng 9 na araw at nailibing na ang dalagang biktima, ay bumalik na sa normal ang lahat. Tanging ang nagluluksa na lamang ay ang pamilyang naiwan ng dalaga at sina Ella kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi pa man nagtatagal ang pagkalibing ng kanilang kaibigan, ay isa na naman sa kanila ang sumunod na nabiktima. Kaya mas lalong naging mahirap kay Ella ang mga nangyayari. Naniniwala na tuloy siyang may kamalasang nakasunod sa kanya, lalo na kapag naalala niya ang pang-aabandona sa kanya ng kanilang mga magulang. Kaya simula nang ilibing ang pangalawang biktima, ay umiiwas na ito sa mga kaibigan. Hindi na rin ito dinalasan ang pagsama sa kanila. Naramdaman naman ng kanyang mga kaibigan ang pagiging matamlayin niya nitong mga sumunod na araw. Subalit inintindi na lamang nila ang kaibigan at iniisip na dahil sa depresyon kaya siya nagkakaganoon. Simula rin nang may mabiktimang mga dalaga, ay hindi na rin sila nagiging palalabas ng mag-isa. Simula nang mailibing ang kanilang mga yumaong katropa. Sa mga sumunod na araw pang nagdaan, ay muling nagpakita ang dilaw na pusa kay Ella.
Pero sa pagkakataong iyon ay sa likod na ng kanilang bahay. Magtatakip silim na rin ang mga oras na iyon, kaya hindi niya maiwasan ang kilabutan. Bukod kasi sa kakaibang kulay at laki ng pusang galang iyon, ay napakaseryoso pa itong tumingin sa kanya ng makahulugan. Para bang sinabi nito sa kanya na sumunod siya sa patutunguhan nito. Takot man ng mga oras na iyon, ay nilakasan pa rin ng dalaga ang kanyang loob. Pagkasuot ng tsinelas ay sinundan nga niya ang dilaw na pusa na nag-umpisa na ring maglakad papasok sa gubat. At nang nakakalayo na sila sa bahay, ay saka pa lamang ito tumigil. Pumihit ito paharap sa dalaga, saka unti-unting nagbago ang katauhan. Naging isang napakagandang dalaga ang pusang iyon. Walang kasing amo ng mukha at kasing bait ng presensya ng misteryosong babae. Hindi naman magawang matakot ni Ella dahil napaka-komportable ng kanyang pakiramdam, sapagkat para bang kaharap niya ang Diyos ng mga sandaling yon dahil sa busilak ng aurang bumabalot sa kapaligiran. Nakangiting lumapit ang misteryosong dalaga kay Ella. Pagkalapit ay dinampi nito ang kanyang hintuturo sa noo ng dalagang labandera. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay may mga nakikitang pangyayari si Ella na ngayon lang niya nasaksihan. Mga kaganapang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ipinapakita sa kanya ng misteryosong dalaga ang buong pangyayari habang hinahalay ang dalawa niyang kaibigang namatay. Pati ang nilalang na gumawa nito sa kanila ay nakita niya ang mukha nito. Isang matipunong lalaki na may mahahabang tenga pero itim ang kasuotan ang sapilitang ginagalaw ang dalawa niyang kaibigang dalaga. Walang nagawa ang mga ito dahil sa mga tila itim na lubid na gumagapos sa kanilang mga paa at kamay habang sila'y nakahiga sa lupa. Kaya naman wala silang kahirap-hirap na napagsamantalahan ng kanilang rapist. Pagkatapos mapagsamantalahan ng kakaibang lalaki ang kanyang mga kaibigan sa loob ng gubat, ay dinala niya ang mga ito sa tabi ng ilog kung saan din niya sila dinukot. Hindi naman namamalayan ni Ella na nakakuyom na pala ang kanyang mga palad. Kusa namang dumilat ang kanyang mga mata nang matapos niyang mapanood ang mga senaryong lumabas sa kanyang isipan. Nakangiti pa rin sa kanya ang napakagandang babae. Hindi rin makapagsalita si Ella dahil inuuna niyang pinapasadahan ng tingin ang babaeng nasa kanyang harapan, dahil hindi talaga niya maiwasan ang humahanga. Para bang natumboy siya ng panandalian dahil sa kanyang nararamdaman. Saka lamang siya bumalik sa realidad nang nauna na siyang kausapin ng misteryosong dalaga. Ako nga pala si Hyena, diwata ng mga pusa. Narito ako para balaan ka sa paparating na panganib sa inyong mga buhay sa kamay ng malupit na itim na engkantong prinsipe na si Adonis. Lahat ng kanyang babaeng matipuhan ay kanyang pinagsasamantalahan. Pagkatapos ay kinukuha niya ang mga kaluluwa para kainin. Isa pa, kung bakit kita dinala dito sa loob ng gubat ay may mahalaga akong ibibigay sa'yo. Ako naman si Ella. Anong ibig mong sabihin? At saka, sa sinong Adonis yan? At anong bagay? Tila hindi pa masyadong nakakabawi si Ella ng mga sandaling yon dahil sa mga nakikita niya sa kanyang isipan, kani-kanina lang. Naaawa kasi siya sa sinapit ng kanyang dalawang kaibigan. Inuulit ko, si Adonis ay isang itim na engkanto. Siya ang gumahasa sa iyong mga kaibigan at may posibilidad pa na masundan pa ang kanyang mga mapibiktima kung hindi ka gagawa ng hakbang. Ha? Bakit ako? Ang sabi mo engkanto at itim pa. At saka, masamang engkanto ang mga yan. Tsaka ano namang laban ko sa mga nilalang na yan, no? Kaya nga naparito ako para tulungan ka at ibigay ang isang bagay. Hayan kasi hindi nakikinig. Biglang nagtaray ang diwata at sinampal niya ng hindi kalakasan si Ella. Nagulat naman ang dalaga pero kaagad din siyang umayos. Aray ha? Kung makasampal naman ito, akala mo close kami. Pwede ba, Ella?
Isantabi mo muna ang pagkapilya mo at makinig ka sa akin. Ang kulit mo talaga, grabe. Gusto mo bang tulungan kita o hindi? Paglakas ng boses ni Diwata Hania, pero ang totoo ay natatawa ang kanyang kalooban sa dalaga. Ganoong mga ugali kasi ang nagustuhan niya rito. Bukod kasi sa kalugna at pilya, ay madaldal pa ito, pero may busilak na kalooban. Hala, ito naman din na mabiro. Sige na, sorry na po. Behave na ako, oh. Mabuti naman kung ganon. At ito na nga, bibigyan kita ng isang bertud. Ito ay bertud ng isang pusang gala. Kapag nasa pangangalaga mo ang bertud na ibibigay ko, ay magiging matalas din ang iyong pakiramdam at paningin, pati na ang iyong pangamoy. Ang iyong pagkilos ay magiging kasing liksi ng isang pusa kapag umilag sa mga delikadong pag-atake. Bukod doon, ay magiging siyam din ang iyong buhay. Pero bago ko ibigay sa iyo ang bertud, ay mangako ka munang iingatan mo ito at sa kabutihan mo lamang gagamitin. Lagi mo din itong pakainin ng dasal para hindi mawala ng bisa. Tandaan mo, kapag iyan ay ginamit mo ng siyam na beses sa kapilyuhan, ay mawawala na ng bisa. Sundin mo sana ang aking mga piling era para wala tayong maging problema. Talaga? Magiging isa akong superhero kagaya ni Super Inday, Commander Bawang at ni Extrang Hero? Extrang Hero? Never mind. Just forget about it. Ay naku, ikaw talaga. O siya, heto ang bertud mo. Pakaingatan mo ito at pakaitago, ha? Kapag ito ay nawala sa iyo at sa kasamaan napunta, ay buhay mo ang magiging kapalit. Dahil once na nadikit na ito sa iyo, ay kadikit na din ito ng iyong buhay. O heto, kunin mo. Pagkaabot ni Ella sa bertud, na kulay dilaw at puti, pero parang ordinaryo lamang ang itsura, ay naglaho na ang diwata. Balak pa sanang kulitin ito ni Ella, subalit mukhang nakatunog ang diwata sa kanyang mga binabalak. Kaya umalis na lamang ito nang walang paalam sa kanya. Muli niyang tinitigan ang hawak na bertud at unti-unti pa niyang inilalapit ang kanyang mukha rito. Subalit hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Lumipad iyon saka pumasok sa kanyang noo. Kinapapa niya ito doon, subalit lumubog na sa kanyang bungo. Ilang bisis pa niyang tinampal ang kanyang sariling noo, ngunit hindi na ito lumabas pa. O siya, sige. Diyan ka na lang magtago. Magaling ka ring mamili ng pagkukublian, no? Naramdaman mo sigurong burala ako, kaya ikaw na mismo ang naglipit sa iyong sarili sa ligtas na lugar. Basta bertud, ha? Bigyan mo ako ng lakas, kapangyarihan, katalinuhan, at syempre, lalong-lalo na kagandahan. Para naman magkasunod tayo. Ayos ba yun? Sa pamamagitan ng pag-ilaw ng kanyang noo, ay nangangahulugan lang na sinagot siya ng bertud. Pagkatapos kausapin ng sarili, ay nakakahalata na ang dalaga. Sa isip-isip niya ay para siyang baliw na kinakausap ang sarili sa gitna pa ng kagubatan. Naisip pa niya tuloy na talo pa niya si Sisa sa kanyang ginagawa. Napakamot na lamang siya sa kanyang batok at saka binagtas ang daan pabalik sa kanilang bahay. Ngunit muli siyang nanlumo dahil pagka-uwi niya at pagbukas ng kaldero at kaserola ay wala nang laman ang mga ito. Saka lamang niya nalaman ang nangyari nang dumigayan ng sabay-sabay ang dalawa niyang kapatid. Wala siyang magagawa kung hindi ang magpunta sa tindahan para umutang ng sardinas at bigas. Hay nako, ang tatakaw ng mga bubwit kong mga kapatid, oo. Halos gawing sombrero ang mga kaldero at kaserola eh. Taob talaga lagi kapag silang kumain. Grabe! At nang maluto ng inutang na bigas, ay kumain na rin si Ella. Pagkatapos ay tumabi na ito sa dalawa niyang kapatid para magpahinga. At bago niya ipinikit ang kanyang mga mata, ay nagdasal muna siya ng taimtim. Medyo mahaba ang ginawa niyang panalangin na tumagal pa ng ilang minuto. Pagkatapos ay pinikit na niya ang kanyang mga mata. Kinabukasan
ay muling nagpunta si Ella sa bahay ng mga nagpapalabas sa kanya. Muling bumalik ang kanyang sigla, kaya na-insecure na naman ang mga dalagang may galit sa kanya. Marami rin siyang suki na magpapalaba dahil malinis siya magtrabaho at mabango pa. Kaya siya ang may pinakamaraming hawak na nagpapalaba. Habang naglalabas sila sa ilog, ay nakaisip ng isang plano si Ella. Plano na maaaring pagharapin sila ng itim na engkantong si Adonis. Gusto na kasi niyang wakasan ang kasamaan nito para wala nang mabiktimang iba sa kanyang mga kaibigan. Maski ang mga may galit sa kanya ng mga kababaihan ay ayaw niyang may mapahamak. Kahit ganoon sila kay Ella, ay iniisip pa rin ng dalaga ang kanilang kapakanan. Ganoon kabuting tao si Ella. Maski kanyang kaaway ay kanyang pinagmamalasakitan. At iyon ang isa sa katangiang nakita ni Diwata Haniya, kaya siya nito tinulungan at binigyan ng kapangyarihan. Sinadyang bagalan ni Ella ang kanyang paglalaba. Gusto niya kasing magpahuli at magpaiwan sa ilog. Maingat niyang ginagawa ang pagpapanggap para hindi makalata ang mga kaibigan. At nang matapos nga ang mga ito, ay sa kanila kinausap si Ella. Nagulat kasi ang mga ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nahuli sa paglalaba ang pambato ng lahat. May humawak pa nga sa kanyang noo at leeg at pati rin ang kanyang pulso dahil iniisip nilang baka may sakit o lagnat ang kanilang kaibigan. At nang makumpirma nilang wala itong sakit, ay saka naman nila ito ulit kinumbinsi na tulungan siya sa kanyang ginagawa. Subalit nagkunwaring nagalit si Ella. Nag-aalala man sila kay Ella, ay sa pilitan siyang iniwan ng kanyang mga kaibigan na may labis na pag-aalala sa kanya. Lihim namang natuwa ang kalooban ni Ella at nagpalingalinga muna siya sa paligid. At nang wala siyang maramdamang kakaiba, ay sa kanya ipinagpatuloy ang kanyang paglalaba. Nasa konsentrasyon siya sa ginagawang trabaho nang makarinig siya ng mga yabag mula sa kanyang likuran. Pero nagkukunwari pa rin ang dalaga na tila walang kaalam-alam sa mga nagaganap at nagpapatuloy pa rin sa pagkusot sa mga damit. Ang nilalang naman na nasa kanyang likuran ay kagat-kagat pa ang labi nito habang pinagmamasdan ang dalaga. Tumutulo pa ang laway sa bibig nito na para bang hayok na hayok sa laman ng tao. At nang hindi na makatiis ang nilalang, ay marahas na niyang nilapitan si Ella. Hinablot niya ang dalaga habang tinatakpan ang bibig nito at kinakaladkad papapasok sa gubat. Ngayon ay alam na niya kung ano ang ginawa muna sa kanyang mga kaibigan bago sila ginahasa at pinatay. Pagkapasok sa gubat ay itinaas ng nilalang ang kanan niyang kamay at mula roon ay lumabas ang dalawang enerhiya na hugis lubid. Kusang pumulupot ang mga yon sa kamay at paa ni Ella, saka siya binuhat ng mga ito at hiniga sa lupa. Doon na niya nakita ang nilalang na humahablot sa kanya. Adonis? Pakunwaring nahintakutan ang busis ni Ella na siya namang ikinasaya ng itim na engkanto.